Isang paraisong lugar. Animoy kay nasa ibang bansa. Ito ang Trogan Perch na matatagpuan sa Siargao, Philippines. Ang Siargao ay matatagpuan sa lalawigan ng Surigao del Norte sa Mindanao. Dahil na rin sa naglalakasang hampas ng alon sa isla, tinagurian itong surfing capital of the Philippines at itinanghal na the best island in Asia noong 2021 ng Condé Nast Travelers Readers Awards. Hindi na nakakapagtakang itinanghal na the best island in Asia ang Siargao dahil na rin sa nagagandahang mga lugar na maaaring puntahan gamit lamang ang motorsiklo. Sang pasasaulan, walang masisilukan, walang malalapitan. Siargao! Halina't tuklasin ang natatagong ganda ng isla ng Siargao, Philippines. Mahigit 3 oras ang ginugol namin sa biyahe sa eroplano bago kami nakarating sa paliparan ng Sayak. Paglabas namin, merong mga pampublikong sasakyan na pwedeng maghatid sa inyo papunta sa inyong tutuluyan sa halagang 250 to 300 pesos kada tao. Alright, time check mga bossing. It's 2:09 p.m. First day here in Siargao. Yes, first day here in Siargao and nakakuha na kami ng motor na ire-rent namin for today. And our first destination is Cloud9 surfing area. Time travel is 6 minutes from Sea Sky Resort. Ang pinakapuso ng Siargao ay matatagpuan sa katimugang bahagi. Ito ang General Luna. Sinasabing mas marami din ang mga turista sa lugar na to kumpara sa mga lokal. Dito rin matatagpuan ang pinakasikat na surfing spot, ang Cloud9. Saan po ito gawa? Plastic po? Carabao bone. Ah, Carabao bone. Yung mga ref Magnet po, ito yung 50. Oo nga, medyo mabigat to. Ito kami kay Kuya Box. Personalize yung kanyang mga ref magnet. Free na yan kuya, no? Yung pangalan. Okay, nice. Okay, may bago na siyang hanap buhay. Nakahanap ng bagong work. Hanip. Ganda. Biglang umulan mga bossing. Malakas na ulan at malakas na hangin. First day in Siargao. Binagyo po kami dito sa Cloud9. Tell me where it hurts, don't tell me.
Lagi po ba naulan dito? Sa ngayon po sangulan talaga dito. Kung ganito. January, no? Wow, February, March, hindi hanggang Okay. Sabi sa akin, amihan daw. Amihan nga po. Okay. Ting ng palay dito. Sa isang taon kasi dito, isang bisis lang magtanim ng palay. Sir. Okay. Summer, no? Walang irrigation dito. So ito inaantay nila mga Oo, ulan-ulan. Maasa lang sa ulan po. In a way, maganda rin pala. Gusto mo bang magkaroon ng aerial shot kahit walang drone? Dito sa Coconut Trees View Deck, matatagpuan ang mga human drones. Welcome to Siargao! Sa pangalawang araw namin sa Siargao, pinuntahan namin ang Maasin River. 30 minuto ang biyahe papunta sa lugar na ito, gamit ang motorsiklo. Sa panahong sinakop tayo ng mga Kastila, tinanong ng mga Kastila ang mga lokal na naninirahan dito, habang sila ay nakaturo sa ilog ng Que Pueblo es Este. At sa pag-aakalang nais malaman ng mga Kastila kung ano ang lasa ng tubig sa ilog, sumagot ang mga lokal ng Maasin. At simula noon, tinawag na ang ilog na ito ng Maasin River. Nakakakalahati na ba tayo, ate? Opo, sir. Lahati na. So, 1.3 kilometers. Ito. Mahaba eh. Yan. Hindi lang po ito yung natatapos yung namin activity namin dito, meron din paggabi po. Talaga? Hanggang anong oras po? 6 po. May watching fire play po kami, sir. Okay. Papunta na yun sa mangrove sa baba. Haba pala nito. Kala ko lang, parang sa Manila. Ito na yung pinakamalalim niya. Opo, sir. Pero pag summer, bumababa yung tubig. Ganun pa rin, sir. Hello! At sa dulo ng kahabaan ng Maasin River, nag-aantay ang isang small, secret lagoon na may napakalinaw na tubig. Oh, lamig! Fresh water kasi. Hindi ko rin pinalagpas ang pagtalon dito sa Maasin River. 2, 3, go! Woo! Nice one! Mataas pala. Oo. Sa buwan ng Disyembre hanggang Enero, ito daw ang panahon ng tag-ulan. Isang kakaibang karanasan ang magmaneho ng motorsiklo habang nababasa ng ulan, papunta sa magagandang lugar dito sa Siargao. Tatlumpung minuto mula sa Maasin River, narating naman namin ang Magpupungko Rock Formation. Nagmula sa salitang pungko, isang lokal na salita na ang ibig sabihin ay magkapatong.
Pinangalanan ng lugar na ito na Magpupungko Rock Formation dahil sa mga batong nakapatong at pinalilibutan ng isa sa napakagandang waterpool. Ano pong tawag dyan? Ginanggang, sir. Ginanggang? Inihaw na saging na saba. Kano po isa? 20. 20. Sige po, pabili po isa. Ilan pa? Isa lang po. Ito yung tinatawag na ginanggang. Inihaw na saging na saba. Tapos meron siyang margarine at asukal. Man mo, bebe. Hi! Wait lang. Para siyang pancake. Oo. Oo. Dahil dun sa margarine. Tapos pagkagat mo, Asukal lahat. nasa loob yung tamis pa tayo, nanonood yung tamis ng saging. And feature ko na rin si ate. Ano name mo, ate? Shello. Si ate Shello, galing pa siya sa school. Grade 8 student dito sa may Pilar ng Surigao. And kita nyo naman, working student siya. Nakakatuwa lang kasi may mga ganitong working student dito sa tourism ng Siargao. Yes. Support niya sila. Pag pupunta kayo dito sa may Magpupungko Rock Formation, dito lang sila sa right side. And then, may kita nyo na yung mga hair braid na offers nila. Yes. After few hours ng pag-swimming, nagutom na kami. Kain na kami dito. Ito ay buttered shrimp, adobong pusit, at syempre rice. Yum, yum, yum! Right! Day 3 here in Siargao, mga bossing, and the weather the weather is already favorable today. And kung anong lakas ng ulan kahapon, yun namang lakas ng init ngayon. Grabe. Direct ang araw. Direct na ang araw. And for today, ang first destination namin ay the secret beach ng Siargao. Let's go! Bago kami pumunta sa Secret Beach, nag-standby muna kami dito. Tambay muna kami dito sa, ano bang lugar to? Yung may cafe. Basta makita nyo yung outpost na yon. Kung nakamotor kayo, pasukin nyo. Ang ganda. Wala pang entrance fee. So, bumili tayo dito sa local. Itong suman. Suman sa bigas or kanin. Ayan, 25 pesos, dalawa na siya. At siya yung nagsabi sa atin na ang lugar pala na to is Malinaw Beach. So, free daw talaga dito. Walang entrance. Ganun din daw sa Secret Beach. Free Free entrance. Pero mas secure daw doon kasi merong gwardiya. Tapos marami pang mas makikita doon. So later on punta tayo doon. Nice. This is the entrance papunta sa Secret Beach. And trivia lang. Pakita mo ba? Ano meron? Sabi ng mga locals here, pag diretso mo dito, dito na yung place ng boyfriend ni Nadine Lustre. Wala, check a minute ka. Pinaparentahan. 150 Dalawa. Ano na po yun? Anong oras kayo? magstay dito. Okay, tingnan natin. Gusto mo magrenta? Meron kami 150, dalawang upuan. Later. Ano po yan? Ngayon po, meron kaming mangrove tour. Pwede kayo mag-tour sa mangrove. Meron kaming local boat, kayak. Okay. Mamayang gabi, fireflies. Maraming fireflies ngayon, ano? Opo. 250 per person. Opo, sa mamayang gabi. Mga anong oras po? 6:30 po. 6:30. There's no secret anymore dito sa Secret Beach. Kasi kitang-kita na napakaganda ng lugar na to. Paraiso talaga. Saka hindi pa siya hindi pa siya anong tawag nun? Established. Secluded na area pa siya kaya nga Secret Beach eh. Pero nakaka-amaze kasi ang linis ng lugar pero walang entrance fee. Pagpasok mo, puro halaman. Tapos may mga guard pa nga eh. Ang hangin, ang tahimik. Napakaganda.
kayo. Today is our 4th day here in Siargao. Ilang araw na rin kami nagmumotor. Ngayon, mag-island hopping naman kami. Waiting lang kami sa aming sundo. Mag-breakfast lang muna kami. Sa ika-4 na araw namin sa Siargao, sinubukan naman namin ang island hopping. Di masyadong umaayon ng panahon. Ngunit, sinuwang namin ang malakas na hangin at mga hampas ng alon upang mapuntahan ang Guyam Island. Isang maliit na isla, ang isla ng Guyam. Napapalibutan ito ng mga puti at pinong buhangin at napakalinaw na tubig. Ang sunod naming pinuntahan ay ang Naked Island. Walang kahit na anong puno o istrukturang nakatayo dito. Kaya ito ay pinangalanang Naked Island. Ang huling isla na pinuntahan namin ay ang Daku Island. Dito na rin kami kumain ng napakasarap na tanghalian o ang tinatawag na Boodle Fight. Minekos-mekos mo yan, kuya? Oo, sir. Masarap yan, sir. Ganyan mikos-mikos isan. Yun, no? Nice. Ito na ang pang-5 araw namin sa Siargao. Matapos ang aming island hopping, bumalik kami sa paggamit ng motorsiklo. At ang aming destinasyon ay papuntang norte. Sadya naman talagang akmang-akma na tawaging surfing capital ang Siargao. Dahil lahat ng tabing dagat na aming napuntahan ay mayroong katamtaman hanggang malakas na alon. Wow! Shit! Ganda! Yan ang Siargao! Wow! Ganda! Sulit. At ang huling lugar na pinuntahan namin ay ang Trogan Perch. Napakaganda ng lugar na ito. Maaari kang kumain at magbabad sa tubig habang pinagmamasdan ang mga hampas ng alon at daloy ng tubig papunta sa buhangin ng dalampasigan. Sa ilang araw na pagbisita namin dito sa Siargao, napatunayan namin kung bakit maraming nabighani at piniling manirahan sa lugar na ito. At ang aming karanasan na ito ay aming babaunin panghabang buhay. Welcome to Siargao! Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you.
always thought that love was made for me. Oh well, I was just as blue